Hello mga ka-agri, welcome back to my channel, no? Ngayon magbibigay tayo ng update sa ating mga alaga mga baboy, no? Dahil ngayon ay October 2024, no? Ngayon mga ka-agri, mag-update ako kung ano nang nangyari sa aking mga alagang baboy at ano yung mga bago, no? Maraming salamat sa inyo mga ka-agri na sa inyong panonood sa aking mga video at pasensya na kayo, paminsan-minsan na tayo maka-upload, no? Sa kadahilanan mga ka-agri, ito ipapakita ko sa inyo, no? Ano mang nangyari sa ating mga baboy, alam naman natin halos lahat dito sa Mindanao mga ka-agri, hindi lang sa Mindanao, no? Sa Luzon, Visayas, yun. May mga sakit yung mga baboy ngayon. Ngayon mga ka-agri, ito ipapakita ko, update ko sa aking mga babuyan, aking mga alaga dito, no? Yan, ito. Ayun mga ka-agri, no? Ito yung maliit nating backyard, no? Babuyan, no? Tingnan, nakita nyo mga ka-agri, may napansin kayo, tahimik na, no? Yan. Tahimik na yung dito. Nakita nyo naman dito mga ka-agri, may tatlong inahin tayo dito nakalagay. Pero ngayon mga ka-agri, wala na. You know? Nakakalungkot man yung mga inahin natin ay yung iba na ibenta natin, yung iba nailibing, no? Yan, nakakalungkot man yan. Ngayon, yung dating inahin ay ngayon aso na. Yan. Pero hindi ako nalulungkot mga ka-agri. Hindi ako masyadong nalulungkot. With this, naman, nangihinayang. Pero yun talaga, kung ano yung plano ng Panginoon, no? Yan. Yan, wala na, no? Tapos dito, yung mga patining natin dito, no? Yan. Yan. Ito pala ngayon mga ka-agri, meron tayong tatlong biik, no? Bali ito, sasabihin ko sa inyo mga ka-agri nung mga baboy natin nung nakaraang vlog natin dito na medyo marami-rami. Meron tayong 5 inahin, no? At saka mga isang brako at saka meron mga patining. Pero ngayon, ito na lang. Dahil nai-isip tayo dito, no? Ito naman mga ka-agri, siguro nagpahinga ako ng mga 2 buwan o 3 buwan mula nung tinamaan ang ating mga babuyan. Mula talaga nung mai-isip dito ay wipe out talaga dito mga ka-agri. Wala talagang natirang mga baboy dito sa akin. Ito naman, itong tatlo na to ay bago ko lang to. 1 linggo pa lang dito to sa akin. Yan. Bagong bili, puro to ay babae. No, siguro isa dito ay gawin kong inahin at saka yung isa naman dito ay iano natin sa ating Thanksgiving, no, coming December. Yung isa siguro dito, yung isa naman dito, may pinapangako kasi ako dito sa meron kasi akong pinapangako doon sa aking pamangkin, no, na aircraft mechanic na pag maging license siya, pag magka-license siya bilang aircraft mechanic, no, engineer aircraft mechanic, ay magbibigay ako ng isang baboy, no, pag uwi niya dito ngayong December, no. Yung isa dito sa akin mga ka-agri ay ibibigay ko sa kanya, yung isa ibibigay natin sa simbahan. Tapos yung isa siguro mga ka-agri kung iano ng Panginoon ay gawin natin yung inahin, no. Yan. Ito na lang natira, bali mag-uumpisa tayo sa umpisa, back to zero tayo, dahil sa ISF hindi naman natin alam kung ano yung pangyari sa ating mga alaga, dahil alam naman natin mga ka-agri yung livestock, no, lalo na sa baboy, malaki talaga kita sa pag-alaga ng baboy, pero napaka-risky nila yung livestock, no, especially dito sa ating mga baboy, dahil may buhay sila, possible magkakasakit, kung magkakasakit halos uubusin yung baboy natin. Ganun pa man, hindi lang naman ako yung natatamaan dito sa isip, halos dito sa amin lahat, halos dito sa aming barangay, hindi lang sa aming barangay, dito sa aming municipal, no, halos lahat, kunti lang yung natira. Ngayon medyo tahimik na yung iisip dito sa lugar namin. Hope naman ay ano naman to ng Panginoon na maging okay to, no, hindi magkakasakit. Yan, masigla naman sila at medyo okay naman. Kakaputo lang natin ang buntot niyan kanina, no. Yan, medyo stress sila. Yan. Ano mang nangyari sa ating mga babuyan, yun, no, yung may mga tao man dito o kapwa hog racer ko, kapwa ka backyard farming ko, no. Ito lang masasabi ko sa inyo mga ka-agri, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Dahil pag titigil tayo sa pag-aalaga ng ating mga baboy, lalo na sa pag-aalaga ng baboy, ay yun talaga mahirap, no. Hindi tayo makakabawi. Para naman sa akin mga ka-agri, nalugi man ako, siguro 60 to 70k nung nagkasakit yung aking mga baboy. Nalugi ako siguro ng mga 70,000, pero okay lang, bawi lang, no.
Yun naman sa akin mga kaagri, sinasabi ko lagi sa aking vlog, hindi ako matakot mawalan dahil nag-umpisa ako dito nang walang tumulong sa akin. Kaya yan, ngayon naman mag-uumpisa tayo, babangon tayo ulit, no? Kayanin natin to. Kaya ibalik ng Panginoon nung anumang nawala sa atin, no? Yan, kaya walang imposible sa Panginoon. Yun nga sabi ng asawa ko, okay lang yung nagkasakit yung mga baboy. 5 pa lang yung inahin nagkakasakit, which is may lesson na doon na nakukuha natin, no? Kaysa naman daw, yun naman, nakikita natin yung kung ano yung pagkakamali natin. Para sa susunod mga kaagri, marami tayong natutunan sa nangyayari na gano'n, no? Kaya sa susunod, alam na natin yung gagawin natin. Hindi naman natin mapiperfect din sa susunod, pero may mga natutunan tayo doon sa nangyari, no? Yan. Para sa susunod, gawin na natin yung maganda talaga. Sabi nga ng asawa ko, okay lang, siguro pinahintulutan ng Panginoon na nangyari noon, kunti pa lang yung mga baboy namin, no? It is sa plano namin, magkakaroon ng 10 inahin or 20, no? Kung ipahintulot ng Panginoon, no, na mangyari yun sa amin. Siguro naman mga kaagri, yun naman talaga sa akin yung hilig ko sa pag-alaga ng mga baboy, anumang mga livestock, no? Siguro naman ang purpose naman natin noon ay makatulong dito sa ating komunidad, no? Makatulong sa ating gawain ng Panginoon. Yun talaga, no? Yun naman talaga, hindi naman ibig sabihin na tayo sa Panginoon, hindi na tayo dadanas sa mga pagsubok. Nandiyan yung mga pagsubok, nandyan lang yan, no? Yun lang sa atin, paano natin i-apply sa ating sarili, paano natin i-handle, no? Pero para sa akin mga kaagri, naman nangyari man yun, positibo pa rin ako na ibabalik ng Panginoon nun. Hindi lang ganon, doble pa or ilan pa, no? Yan, basta kapwa ko natamaan ng ESF, no? Positive lang tayo, mag-uumpisa tayo. Kung tingin nyo sa lugar ninyo na wala nang ESF, no? Alamin nyo muna mga kaagri, yung mga, bago kayo magsisimula ulit, alamin nyo muna sa mga kapitbahay nyo ay nagkakasakit pa ba yung baboy nila. Pero kung nagkakasakit pa mga kaagri, wag muna kayong babalik kung saang lugar man kayo. Kasi talaga ito pa rin mga kaagri, ay nagre-race lang ako, no? Hindi ko pa rin sure talaga to na aabot to hanggang December, pero sana aabot to, no? Yan. Ito, nagre-race lang talaga kami, no? Itong tatlo. Pag hindi to magkakasakit mula ngayon, mga 1 buwan by November, mag-aalaga tayo ng mga biik para pang December lilitsunin, no? Yan. Think positive lang tayo mga kaagri, no? Anong mangyari, may plano ang Panginoon yan, no? Yan. Ayun lang mga kaagri, no, ang aking vlog about sa aking babuyan. Sa susunod na video mga kaagri, ipapakita ko din sa inyo about sa may bago tayong alaga, no? May bago tayong alaga maliban sa pagbababoy, no? Na kung ano 'yon, malalaman niyo sa susunod nating video, no? Maraming salamat sa inyo mga kaagri. Anumang nangyari sa inyong mga baboy, think positive lang. Huwag kayong malungkot, huwag kayong malugmok. Dahil kung malungkot kayo, malugmok kayo, mahirapan kayo makabangon. Think positive lang. Huwag mo gaanong dibdibin yung mga nangyayari, dahil anong isipin natin, anong gagawin natin, nangyari na yon, no? Ang gawin na lang natin ay para sa susunod, maibigay natin yung best natin, no? Para makikita din tayo. Huwag nyo ganong isipin, think positive lang sa anumang mangyari sa ating buhay. Yun lang mga kaagri, maraming salamat sa inyong panonood. Hope subaybayan yung aking YouTube channel dito sa probinsya, no? Marlon Agri Vlogs. Happy farming sa inyo mga kaagri. Thank you and God bless.